Nitong nakalipas na Martes, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang ika-116 na anibersaryo ng Philippine sa Puerto Princesa, Palawan. Dito ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang mas pinaigting na kakayahan ng Philippine Navy sa pagbabantay sa soberenya ng bansa. Balikan natin ang report ni Elena Luna. Sa unang pagkakataon na ginawa ang anibersaryo ng Philippine Navy sa labas ng Maynila, binigyang importansya ni Pangulong Aquino ang pagpapaigting ng seguridad ng bansa. Idinaos ang ika-116 na anibersaryo ng Philippine Navy sa headquarters ng Naval Forces West sa Palawan. Matatagpuan ito sa Naval Station Carlito Cunanan sa Puerto Princesa City, kung saan nakita ni Pangulong Aquino ang kagamitan ng command center na ayon sa kanya ay higit na magbibigay lakas sa hukbong dagat ng Pilipinas. Kabilang dito ang kapasidad para sa weather and media monitoring at isang asset tracking system na may kakayahang tumukoy ng galaw at direksyon ng mga sasakyang pandagat sa loob ng mahigit sa 30 kilometrong coverage. Bukod pa ito sa downlink system at satellite-based maritime surveillance system na magpapaigting pa sa pagtatanod sa ating karagatan at magbubunsod ng mas mabilis at wastong. Nariyan din ang video teleconferencing system na tutulong sa pakikipag-ugnayan ng command center ng Naval Forces West sa headquarters ng Philippine Navy at sa iba pa nating units sa may ganito ring teknolohiya. Ang base militar na ito ay nasa Ulugan Bay na bumubungad sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ito ang pangunahing operational command ng Philippine Navy na nagbabantay at nangangalaga sa West Philippine Sea. Ito rin aniya ang nasa harap ng Territorial Defense Operations sa Kalayaan Group of Islands. Pero paglilinaw ng Pangulo, wala itong kinalaman sa usapin ng agawan ng teritoryo sa China. Not everything I do is di ba? Okay. Parang related to China. Okay. Pupunta ka ng West Philippine Sea, wala naman yung kanal na tatawid ka lang Yeah. gano'n. Iikot ka pa either sa taas o sa baba. Yung expenditure ng fuel, yung harm to the environment, which is so essential in this particular area in particular. No? So this is our closest geographical facility to an area where we have a lot of interest. And instead of delaying the ability of our forces to respond to anything, be it a man-made or a natural disaster, then it is to put them in a position where they can address the particular issue at the soonest possible time. So that's the basic issue. It is in furtherance of our interest rather than in anticipation of anybody else's acts. Ayon naman kay Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jesus Milian, ang paglalagay ng Naval Forces West Command Center ay simbolo rin ng pagpapahalaga nila sa mga kasamahang nagtatanod sa teritoryo ng bansa. Mas mabilis at matipid ang ating pagpapatrolya at paghahatid ng mga supply sa ating mga tauhang nagtatanod sa mga islang ating nasasakupan. Libo-libong litro ng gasolina at maraming oras ang ating matitipid kung magmumula rito ang ating mga barko kumpara sa dati nitong himpilan. Bukod sa mga nabanggit na dahilan, ang pagtungo natin dito ay sumisimbolo ng ating pagpapahalaga sa ating mga tauhan na nagtatanod sa mga kabundukan, malalayong isla at katubigan ng ating bansa. At ang mensahe natin sa bawat isa sa kanila na matyagang nagmamatiyag sa teritoryo, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Naging bahagi rin ng anibersaryo ng Navy ang paggawad ng parangal sa 5 Navy officers at 3 sibilyan. Pinangungunahan ng mga awardees ni Lieutenant Joby Iringan na tumanggap ng Distinguished Aviation Cross dahil sa ginawa niyang pagpapatrolya at pagdadala ng supply sa mga Marines na nagbabantay sa West Philippine Sea. Tumanggap naman ng Plaque of Appreciation ang Mayor ng Kalayaan, Palawan na si Eugenio Bito Onon Jr. sa suportang ibinibigay niya sa puwersa ng Navy na nadedestino sa Kalayaan Island. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.